Hesukristo. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Nawa tayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Nung ako po'y nadistino rito bilang diakono, naging malapit ako kay Father Carlos. Kaya ang tawag ko ay Lolo Carlos. Bagamat parang tatay ko siyang kung ituring. At ako naman, ganun din po sa kanya. Kaya napaka-diretsyo pag kami nag-uusap. Natatandaan ko pa nga yung lagi niyang sinasabi sa akin, "Umayos ka, reverendo." Ha? At yung sinasabi pa po niya na lumagal ka, lumugar ka, Reverendo Gigi, sabi po niyang ganyan. Malaking tulong sa akin at alam ko po ako ay lumago sa aking pagkatao at sa aking buhay, pagtatalaga sa Panginoon. Yung mga salita niya na yon, maririnig po talaga natin. Halimbawa po yung umayos ka. Pagka po ang isang bata, halimbawa siya ay matigas ang ulo, ayaw pumasok dahil sa gusto niyang manood ng Netflix, ganyan. Ang sasabihin ng magulang, "Hoy, umayos ka." Ha? Sa amin pong diocese sa Caloocan, ang mga parokya po doon ay ginagawang mga vaccination site. Caloocan, Malabon, Nabotas. At masaya pero mahirap. Kasi ang dami pong mga taong pasaway. Mayroong sumisingit sa pila, nagkakagulo, ganyan. Tapos nandyan yung palakasan. Kaya nga, laging sinasabi, umayos kayo. At gawin ninyo na alamin ninyo kung saan kayo dapat lulugar. Naisip ko po ito kasi parang ganito ang nais na ibahagi sa atin ng Panginoon sa ating ebanghelyo kahapon at ngayon. Sinasabi po kasi sa atin ang tungkol sa kayamanan. At dito, ang nais ng Panginoon ay tayo ay umayos at ilagay sa lugar ang ating paningin, pag-iisip, paggamit ng kayamanan. Kasi po, nung panahon na yon, yung mga Hudyo, meron silang kaisipan. Sa aklat ng Deuteronomio, ika-26 na kabanata hanggang ika-28, sinasabi po kasi doon na ang kayamanan ay pagpapala. At ito yung kanilang paniniwala. Kaya nga po, nung bigkasin ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon, na napakahirap para sa mayaman na pumasok sa paghahari ng Diyos, nalungkot po sila. Kasi, paano na yan? Wala na nga tayong kayamanan. Tayo ay mga dukha, umaasa. Paano pa tayo maliligtas? Sa lumang tipan naman po kasi sa aklat ng Deuteronomio, ang sinasabi po kasi doon ay, kaya naman binigkas ito ng Panginoon sa mga tapat at mga mabubuti, sila'y pagpapalain at bibigyan ng material na grasya. Kaya ito yung kanilang pag-iisip. Pero sana naman, medyo sila'y umunlad at lumago sa ganitong paniniwala na yung mga mabubuti at yung mga tapat ay pagpapalain ng grasya ng material. Para bang hindi ka ba magpapakabuti kung walang blessing?
na material galing sa Diyos? Gagawa ka lang ba ng mga gawang kabutihan at magiging tapat ka kung merong reward? Ang sinasabi po sa atin, ang mga bata, ganyan sila. Kaya meron tayong, maski na sa paaralan yung reward system, hindi po ba? Sana sila rin inaasahan ni Yahweh na uunlad sa kanilang pag-iisip mula doon sa yung matatanggap hanggang sa pagtatalaga ng sarili. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin ng Panginoon, umayos kayo at kayo ay alamin ninyo ang inyong kinalalagyan. Ano ba ang kinalalagyan ninyo regarding material wealth, possessions? Unang-una naman po, alam natin, ang wealth po ay regalo, grasya ng Panginoon. At pagka po mali ang ating paniniwala at ang ating pong mali ang ating pong pag-ayos, parang ang gagawin natin, ilalagay natin ang kayamanan sa gitna ng ating buhay na hindi po tama, sapagkat tayo po ay mga katiwala lamang. Diba pagka po natukso na yung tao sa kayamanan, ano po yung mga posibleng pwedeng mangyari? Nandyan na kasi mahalaga yung kayamanan, kaya ang gagawin niya, hindi niya hayahang mawala o mabawasan ito. Kaya hindi siya magbibigay, hindi siya magbabahagi. Mahalaga ang kayamanan, kaya ang gagawin niya, paparamihin pa niya ito, pauunlarin pa niya ito. Natama naman din po, hindi po ba? Pero pagka gumawa ka ng mga paraan katulad ng pangloloko, pagnanakaw, pagpatay, diyan po nagiging hindi tama ang ating paghawak ng kayamanan. Kaya ano po yung nais ng Panginoon na ibahagi sa atin sa Ebanghelyo ngayon? Na sinasabi niya po sa atin, ang kayamanan ay regalo, biyaya ng Diyos sa atin at tayo mga katiwala lamang. Katiwala na kung saan ang dapat nating gawin, being good stewards, ingatan po natin, syempre, paunlarin po natin, dapat. Pero hindi po matatapos doon, kundi dapat being a good steward, we must share and give our wealth, material possessions to others. Diba sabi nga po, whenever everyone gives, everyone gets. Whenever everyone shares, everyone receives. Hindi ba yan yung prinsipyo po ng the multiplication of the loaves? At yan din po yung prinsipyo na tangan-tangan natin sa panahong ito ng pandemya ng community pantry. Magbigay. Kung magbibigay lamang ang lahat, sa tingin ba ninyo may magugutom? Magbigay, hindi lang kung naayon sa iyong kakayanan, minsan kakailanganin, talagang pati na yung para sa iyo. Kasi kung gagawin lamang natin ito, lahat naman tayo magkakaroon ng bahagi.
Yung bang sinasabi po sa atin na wag naman tayong sarili lang iniisip at kukuha tayo ng higit pa sa pangangailangan natin, sa pangangailangan ng ating pamilya. Sapagkat ang turo sa atin ng Panginoon, yung yaman, hindi para sa atin lang yan, kundi yan ay para maibahagi natin. Kaya lumugar po tayo, ha? Umayos tayo, ha? At yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa tungkol sa pagtingin, paggamit ng kayamanan ng mundong ito. Kaya ang sinasabi po, ano bang lugar ng kayamanan sa atin? Siya ba yung, dyan ba umiikot ang mundo natin? Matuto tayong magbahagi. Pero sa pagbabahagi, ang sinasabi sa atin ni Pedro ay ito, tignan mo, Panginoon, binigay na namin ng lahat-lahat. Anong meron sa amin ngayon? Ano yung tatanggapin namin? Ako po, inisip ko, para bang kinakailangan ba may sa bawat, kunyari po, no? Pagka ako, umihingi ako ng tulong, suporta sa mga tao. Pag meron akong narinig na, Pader, anong sa amin? Yung mga ganyan tipo, ako po, inis na inis ako sa mga ganyan yung bang parang lahat ba dapat may kapalit? Lahat ba dapat may kabayaran? Hindi ba dapat tayo ay nagbibigay? At dito si Pedro, talagang buong-buo yung sinabi niya, binigay na po namin ang aming pamilya, ang aming ari-arian, ang aming pong hanap buhay. No? Parang ako naman, ang tingin ko sa ganito, parang ganun ba, Pedro? Iniisip mo yung ibinigay mo? Yung bang tipo na para bang nakita mo na nawala ang mga ito sa iyo? Kasi hindi po sana ganyan, kundi ang dapat makita natin na yung mga bagay na yan ay investment natin. Yung mga bagay na yan ay mas lalo pang magpapalapit sa atin sa Panginoon, ganyan. Alam nyo, sa aking pong parokya sa San Jose de Navotas Parish, ang paborito pong parokya ni Monsignor Rolly, no? Isa sa mga paborito niyang parokya, ay nagpapagawa po kami ng pastoral center. At nung una po, pinagiba na po namin yung old structure. That was 2019. Tapos, so, malinis na po. At pagkatapos, magpapatayo na kami. Ang problema, nagkaroon ng pandemya. Ako po talaga, hirap na hirap ako. Kasi sabi kong ganyan, paano ka tilikom ng pera para sa pagpapatayo ng pastoral center? At talagang lakas loob po at sa aking pagtawag kay San Jose, no? Ngayon taon ni San Jose, talagang napakaganda po, no, ang progreso. Pero wag niyong isipin na doon lang nakatuon yung aming pong pag-raise ng funds, yung aming activity sa pagpapatayo. Kami din po ay merong continuous na hapag ni San Jose na nakapagbibigay kami ng makakain at walang tigil mula po panong nakaraang taon. At nung nauso nga itong community pantry, itong kusina ni San Jose, ay patuloy din po ang aming ginagawang pagbibigay tulong sa mga tao. Kaya nga sabi kong ganyan, naku, ang ganda naman. Nakapagpapatayo tayo ng gusali, dumarating yung mga donasyon at hindi tayo nawawalan ng gawaing pagtulong din sa mga kapatid nating mga nangangailangan.
Kasi po minsan may nag-question sa akin, sabing ganyan, Father, ano ba yan? Sayang naman yung ginagastos nating pera sa pagpapagawa nitong pastoral center, pandemya, sabing ganyan. Sabi ko naman, di naman po tayo nagkukulang, gumagawa naman po tayo ng mga pagtulong. Kasi para bang ang nakikita niya, lost yung mga perang ginagamit namin sa pagpapatayo ng pastoral center. Parang ganito po, ganyan ba ang tingin ninyo? Parang si Pedro, yung bang mga ibinabahagi mo, Pedro, ikinekwento mo ba yun at sinasabi mong parang kawalan? Hindi ba hindi naman? At mas lalo pang nakatutulong yun sa iyong pagkatao at sa iyong bilang disipulo, apostol ng ating Panginoong Kristo. Sabi ko nga doon sa tao, alam mo, ganito yan Parang parang CAPEX, no? Yung capital expenditure, sabi ko sa kanya ganyan. Gumastos ka man ng pera, pero mananatili yan na hindi yan expense, kundi yan ay pag-aari natin. Hindi mawawala yan. Matagal bago mangyari yun, sabi ko sa kanya ganyan. Kaya huwag kang manghinayang. At ganito nga po, no? Si Pedro parang nanghihinayang pa siya. Hindi, Pedro, lahat ng mga binibigay mo, lahat ng iyong iniambag, yan ay malaking investment mo yan para mas lalo kang mapalapit sa Panginoon. Bilang pangukas po, kayo po, saang lugar ang Panginoon sa inyong puso? Magandang ilugar natin ang sarili natin at ang Panginoon, sentro ng buhay natin. Pero, totoo nga bang nasa tamang lugar ang Panginoon? Baka naman sa isip lang natin yan. Baka naman kung tayo'y magbibilang, panghilan kaya siya. Pero alam niyo, huwag tayong mag-aalala kasi alam naman natin kahit na ang Panginoon hindi siya yung sentro at makikita natin yan sa ating mahal na Santo Sepulcro. Kayo ang sentro sa Kanya. Tayo ang sentro sa Kanya. Pero titigil ba tayo doon? Hindi ba mas maganda na aminin natin kung di naman talaga siya yung sentro, ilugar natin siya. Simpleng-simple lang naman po Sabihin natin, patawad, mahal na pong Santo Sepulcro. At mula ngayon, sa pagnunubinang ito, sa pagdiriwang ng iyong kapistahan, ilulugar kita sa puso ko.